O anak, kumusta ka na? Nay, mabuti naman po, Nay. Pasensya ka na kung di kita masasamahan sa ospital. Nandiyan naman si Kuya Junior mo para samahan ka. Okay lang po, Nay. Naintindihan ko po yung debosyon mo sa ministeryo ng pananampalataya mo. Mag-ingat ka po dun sa Bible study niyo po, Nay. Manalig lang tayo sa ating Panginoon dahil ito naman ang ating dakilang manggagamot. Opo, Nay. Junior! Junior! Opo, Nay. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Samahan mo siya sa ospital. Opo. Dahil may mission kami ni Bishop. Opo. Magpalakas ka. Aantayin ko pagaling mo. Opo, Nay. Ingat po kayo. Kapatid, pagaling ka. Madami tayo pangarap sa buhay mo. Pagpagaling ka. Kapatid. Nadarama ko ang yakap mo'y kalakasan ko sa'yo lamang natatagpuan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang programang I Love Jesus, ang kwento ng buhay ko. At ito po si Bishop Elijen Daoba. At ito po ay inyo pong mapapanood kay Direk Chokoy TV. At sa araw po na ito ay napakahalaga po ang ating pong matutunghayan sa episode na ito sapagkat ito po ay patungkol sa isang taong kung papaano siya binago at siya'y tinawag ng Panginoon para maglingkod. Naalaala ko yung sinabi ng banal na kasulatan sa aklat ng 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kaya ngayon mga kapatid, ay excited na po ako na ating pong matunghayan ang isang kwento ng buhay. At ngayon po, ipakilala ko po sa inyo ang ating mahal na bisita ngayon. Walang iba kundi Sister Nelia Estole. Ayan. Sister Nelia ay napakabuti ng Diyos sapagkat ikaw ang atin ngayong ma-interview at salamat sa Diyos at pinaunlakan mo. Okay, Sister Nelia, ay papaano nyo nga ba nakikilala ang ating Panginoong Hesus? Nung una po, kasi marami akong problema. Mm. Problema sa pamilya. Mm. Hindi ko alam kung mabait naman sa akin ang aking Mm. kasama, ang aking mga pamilya. Pero parang, kahit sabihin ko sa kanila, parang baliwala, parang hindi nalulutas. Mhm. Kaya isang araw, may nakarinig ako na salita ng Diyos Praise the na napag-isipan ko, siguro, tingnan ko nga, Lord. umano nga ako para parang maganda to. Mhm. Pero doon ko na nung nagbasa na ako ng Bible, doon ko naliwanagan at nanalangin ako sa Panginoon na baguhin niya Mm. ang aking puso, ang aking isip. Dahil sa pagbabasa ko ng banal na salita niya, doon ko nakita na mahalaga pala ang may Diyos sa puso. Mm. Kaya doon ko nakilala ang Panginoon hanggang sa ito ay lagi ko nang ginagawa na manalangin Mm. at magpuri sa Panginoon para maranasan ko yung kabutihan ng Panginoon. At hindi naman ako talaga na hindi ako nag-alinlangan, Mm. ay pinakita ng Panginoon sa aking buhay yon. Kaya napakabuti ng Panginoon at nakilala ko siya sa buhay ko. Alaala ko yung anak nyo rin, itong nakaraang taon lang, ay Opo. kinuha din ni Lord. Opo. So parang challenge din. At ang pangyayari na yun, kayo ay kasama ko sa misyon, sa Opo. Bible study sa Laguna. Anong naramdaman nyo noon kay Lord? Noon po, kinausap noong tayo aalis nung araw na yon. Pero nagpaalam na talaga ako sa kanya na, Mm. anak, may magmimisyon kami kasama ko si Bishop. Mm. Ngayon sabi ko, hindi ako ang sasama sa iyo sa hospital, ang kuya mo. Kasi nung araw na yun, tinawagan ko ang kuya niya, nasa trabaho na, siya na muna ang sumama kasi if gusto kong ipa-confine uli sa kanya, siya sa ospital. Mm. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ka kasama kasi siya lang ang nagdadrive ng sasakyan. Ayun. Kaya pumayag naman, sabi ko, o paano, magmimisyon kami. Basta magtiwala ka lang sa Panginoon na gagaling ka. Kung talaga namang
yung nananampalataya ka, walang problema sa buhay na yan. Sabi ko ganyan, basta ako maglilingkod ako sa Panginoon, sasama ako kay Bishop, ikaw naman pupunta ka sa doktor, kasama Yun. mo ang kuya mo. Pumayag siya, sabi niya, sige po, si kuya na lang po ang kasama ko. Tapos nung naando na tayo sa misyon, magsisimula na. Pag-ibig mo'y nadarama ko, ang yakap mo'y kalakasan ko, sa'yo lamang natatagpuan. Ay, tuloy ka, Sister Nelia. Upo ka. Mamahal na wagas kailanman, pag-ibig mo'y nadarama ko, ang yakap mo'y kalakasan ko, sa'yo lamang natatagpuan. Pagmamahal na wagas kailanman, na wagas kailanman. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Bless ba tayo sa ating mga kantang papuri sa Diyos? Amen. Brother Noli, pakibasa nga yung 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. biglang tumawag yung anak ko na nasa ospital. Maraming salamat sa pagkabasa ng banal na kasulatan, Brother Noli. At ngayon naman, mga kapatid sa Panginoon, ang mensahe ng Panginoon sa ating narinig ay napakalinaw na ang pagbabago ng tao ay nasa Panginoong Hesus lang. Sabi doon, kapag tayo ay makipag-isa sa Kanya. Wala tayong bagong nilalang, hindi tayo mababago kung hindi tayo makipag-isa. Kaya kailangan po tayo ay makipag-isa sa Kanya. Pag tayo po ay makipag-isa sa Kanya, sigurado po yon. Mayroon na tayong katuwang, mayroon ng kalakasan tayo para tayo ay mabago. Tuturuan tayo at babaguhin tayo ng Bishop, ating sasagutin ko lang po Panginoon. Sige lang, Sister Nelia. Okay? So dito makita natin kung gaano kahalaga na kapag tayo Hello, Nay. ay Oh, nasa Panginoong Jesucristo. Sapagkat Wala na po si Kuya Ron. ha? Bakit? Sa ospital, wala na po eh. Bubigay na po. Kung anong kalooban ng Panginoon, wala naman tayong magagawa dyan eh. Ikaw nang bahala sa kapatid mo. Antay mo yung pag-uwi namin dyan pagtapos ng misyon. Sister Nelia, anong problema? Bishop, wala na po si Ron, yung anak ko. Nakakalungkot nga yan. Pero magpakatatag ka. Halika dito, upo ka. Sabi ko, bakit anong nangyari? Ay, parang, yung puso niya nalunod na sa tubig. Eh di, medyo, umiyak ako. Siyempre, anak mo yun. Na-witness ko yun. Pero, napakabuti ng Panginoon Naroon kayo sa dahil misyon. nagmi-mission ako kahit naandun yung anak ko sa kalagayang ganun. Yan Basta na nga. inuna ko ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang malungkot na balita. Wala na yung anak ko, wala na si Ron. Mamaya-maya isama natin sa panalangin. Salamat. Pero Sister Nelia, mayroong nakasulat sa banal na kasulatan sa mga ngaral chapter 3, verse 1 hanggang 2. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay. Magpakatatag ka bilang isang ina, masakit yun.
Pero naniwala naman tayo mga kapatid na hindi siya pabayaan ng Diyos. Amen? Amen. Ang magagawa natin ngayon, isama natin sa panalangin si Ternilla. Naniniwala ako na mapagtagumpayan din niya ito. Ang pagsubok na ito. Mahal siya ng Diyos. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Dahil wala po tayong ibang aasahan sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Dahil siya nga po namatay sa bundok ng Kalbaryo para sa atin. Ibigay po natin yun. At ibigay natin ang sarili natin sa Kanya. Maglingkod po tayo at magtiwala sa ating Panginoon dahil wala po tayong ibang aasahan at walang ibang tutulong sa atin pagdating sa buhay espiritual at buhay pisikal, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Ngayon naman po, mga kapatid sa Panginoon, ay kung kayo po ay may mga problema at may mga suliranin sa buhay, iba't ibang karanasan, ay napakahalaga po na atin pong ilapit at idulog sa Panginoon. Katulad po sa napakagandang kwento na inyong napanood, sana po magsilbing magandang aral po ito sa ating lahat. At huwag niyo pong kalimutan, sa sunod po nating episode ay may makakasama muli tayong kakwentuhan at alamin natin ang kwento na kanyang buhay. Dito lang sa programang I Love Jesus, okay? Ang kwento ng buhay ko. Okay? Ito po si Bishop Eligene Daoba. Bye-bye and God bless. Sa oras na ito at sa iyong mensahe, muli po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at amin pong dinudulog ang aming mga buhay, lalo na po ang isa sa aming kapatiran na mayroong ganitong mahigpit na pagsubok.